So mga ka-legit lover cards, Atasha Mulak may tinanggihan para sa TVJ. Ano nga ba yung isa sa mga news patungkol sa kanyang mga magulang at isang legit lover cards ang nagdeklarang buntis. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. Sa gitna nga po ng kasagsagan ng issue patungkol dito kay Catherine at saka kay Daniel Padilla, alam kong hindi po kayo fan yan pero affected tayong lahat. Dahil nga talaga namang most love team dito po sa Pilipinas ng lahat ng mga Pilipino na nakakilala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, may good news naman na hatid, yung isang tao na talaga namang malapit din sa puso ng mga legit lover cards. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natin napapanood itong si legit lover cards Maha Salvador. Kung saan kahapon nga sa kanya pong official Instagram account ay binasag niya yung bad news patungkol kay Katniel dahil idineclare nitong si Maha Salvador dito po sa kanyang official Instagram that she's pregnant right now. Kaya naman pala kahit ano pong hiling natin o request ng lahat ng mga legit lover cards na mapabilang siya at makabalik dito po sa nasabing show, hindi talaga mangyayari yun dahil siya po ay buntis at nasa trimester parang siya period, so kailangan niya talaga ng rest, and this time napapanood pa rin naman siya sa TV5 sa Imagination. At tuwang-tuwa po ang maraming mga lover cards sa good news na ito. Of course, syempre, unang-una diyang matutuwa si Maha, si MJ, tsaka si Maine Mendoza na mga talagang nabuo yung kanilang friendship dito po sa Branded Eat Bulaga. So, kaya naman congratulations to Miss Maha Salvador, kaya wag na natin expect na talagang mapapasama siya or makakabalik siya soon dito sa E80 pa kasi syempre, alam nyo na, pag nagbubuntis, kailangan ng mahabang rest niyan. Of course, pinagandaan nila yan na talagang they need to prepare for that thing dahil marami pong trabaho si Miss Maha Salvador. And of course, rin sa mga talaga namang napaka-happy, nag-post sa kanyang Instagram si Miss Pauling, ang wife ni Bossing Vic Soto, patungkol nga dito sa good news na hatid ni Maha Salvador. Talaga namang celebrate ang lahat para sa kanya. And of course, happy rin tayo para sa napakagandang blessing na paparating dito kay Miss Maha Salvador. At ngayon, ito na nga, pag-usapan natin to kasi naging controversial siya. Diba, natatandaan nyo po, ito pong si Lenlen ay ipinakilala ng E80 dahil nga po siya po yung kakambal ni Ellen dito po sa nasabing Gimme serye. Kakambal niya si Maine Mendoza as Ellen, and then si Lenlen naman yung kakambal niya dito po sa nasabing show. So dahil po dito meron nga pong mga may mga vloggers ng tape ang nag-post sa kanila pong mga Facebook page, yung mga gumagawa na mga dami na nila ngayon para silang mga mushroom, ang bilis sila dumami at wala silang ibang ginagawa kundi i-bash ng i-bash itong si Mr. Joey De Leon at i-bash ng i-bash ang lahat ng mga legit lover cards. Parang inaaway nila ganun. So kasabay nga ng pag costume at pag-iiba ng itsura nitong si Atasha Mulak, nag-create po sila ng mga animosity sa tao na tila baga parang nagagaslight nila na si Aga Mulak daw di umano ay hindi gusto yung ginawa kay Miss Atasha Mulak na bagay na itinanggi ng mga magulang ni Atasha. Kasi nga syempre 'di ba, they're really proud for Atasha Mulak. At kapag pupapasok ka sa industriya ng showbiz, hindi ka pwedeng umarte. Maine Mendoza nga, phenomenal star, 'di ba? Yun yung po siya yung nauna na nilagyan ng prosthetics at iniba yung itsura niya. Wala naman pong sinabi, wala naman pong reklamo kasi nga 'di ba, part yan ng kanilang trabaho. Pero itong mga tape na to, mga pro tape na to, kung ano nung pinagsasabi at pinagkakalat na fake news na nagalit daw si Aga, which is bagay na hindi naman totoo, 'di ba? At isa pa,
At isa pa sa mga nilinaw din nitong si Miss Atasha Mulak patungkol po sa mga numerous news na siya po ay papasok na sa mundo ng beauty queens, no? Our next beauty queen sa launching ng kanyang Jollibee endorsement na ginanap recently, na itanong kay Atasha kung may plano ba siyang sundan ang yapak ng kanyang ina bilang beauty queen. Sabi po ni Atasha, I'm not gonna close my door. Ito po yung paglilinaw niya. I'm learning of this process new of being an artista. First, I wanna develop those skills, but let's see where it goes. Let's see where my future buka takes me. She's beautiful, her mother, inside and out, and I really look up to my mother. I just need to master my craft now with hosting. So, ibig sabihin, binigyan niya ng, mas binigyan ng importansya yung in-offer sa kanya ng TVJ, at mas gagalingan niya muna sa hosting, pero hindi niya sinasara yung door sa pagiging beauty queen. So, antayin natin kung ano po yung magiging decision niya in the future. And now, let's talk about your comments patungkol sa mga last update po natin. No? Unahin natin ang komento mula kay Shera Ma Dennis Channel. Sabi niya, nakakamiss kasi yung pagsigaw niya sa yung taga-sigaw ng sugod ba, taga-punta sa mga nabunot na number. Ang tinutukoy niya dito si Zombie kasi pagkatapos nga na ideklara ni Zombie na ano na po siya po ay magbabalik sa January, no? So marami pong natuwa dun sa news na yon. And Miss Joby Galis also said, good afternoon, celebrity update, shout out Tita Missy, BMB Boys and BMB Babes, more power to you, celebrity updates. Ayan. Salamat po Miss Joby Gali sa inyo pong komento. And shout out natin yung mga yan, ano. Maraming salamat sa inyong palagi ang panonood. And of course, another comment sa ni Lorenzo Ajero Pineda. It means naka-indefinite leave. So, meron niyang inaayos sa documents. Malakas ang paniniwala ko. It is regarding his visa. Inaayos niya papeles kung papayagan siya mag-work dito. Change of visa status. Duda may apela yan. Dahil student visa hawak din. Biglang nag-work. Ayun. So, yun po yung ilan sa mga pwedeng or possibility or possible na mga rason kung bakit po nagkaroon po ng problem, no, at biglang-bigla na lang nawala po itong si Zombie sa eksena dito sa EAT. So, antayin na lang natin yung kanyang pagbabalik. Kung namimiss nyo naman siya, puntahan nyo po siya sa kanyang YouTube channel and Facebook page. Sabi naman ni Romy Shano Mogol, wag po kayo maniwala dyan, hindi po si Bossing yan, fake account lang po yan. Bossing na po mismo nagsabi na wala po siyang Facebook page. Kasi ito po yung isa sa mga balitang nilinaw natin patungkol po sa kumakalat na news na parang may nagpapakalat na parang nanghihingi sila ng something dun sa mga legit Dover cards, ano. Pero yun nga, napatunayan at kinlear na po nitong ni Bossing na wala naman talaga siyang Facebook page, at wag maniniwala dun sa mga offer na ito sa Facebook, mga fake account po yan. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!